ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. The sanction there is on the first offense is a penalty of 5,000 pesos. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destinasyon. Shoulder po, ang mga drivers na po ngayon. Oh, kailan lang po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020. Sino po May I pumirma? request then for a statement from the driver and we will give them a show cause and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata. Pisa natin sa Grab, andito. Grab, and your name is? Attorney Gio Tingson po, Your Honor. And you are the... Head of Public Affairs for Grab Philippines. Okay, that's good enough for me. Thank you. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Your Honor, yung issue din po, mainly on yung main factor po na ginagamit natin doon ay kulang po tayo sa supply ng drivers on road. Lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila na bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So ibig sabihin, pag matraffic, yung iba ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, matraffic o hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers, kapag sila'y namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-Grab, nakalibre. Example ko sa'yo, magbubuk ang isang pasahero sa Grab. Sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend ng another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then all of a sudden, ika-cancel. Ba't ganon? Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Yun po, no, madalas po nga kasi yung waiting time. Bago yan, I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. 3 strikes. And then after that, hindi ka pwede mag-book for 1 day. Ba't ganon? So lahat paborable sa Grab at hindi paborable sa mga consumer, sa mga pasahero. Go ahead, sir. Sir, Your Honor, yung issue po nung waiting time, yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung isang driver doon sa destinasyon na kung saan magpapasundo po yung ating commuter. No? Kasi nga po, halimbawa, ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga stasyon or minsan yung iba po magta-tricycle, papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door. Nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. Yes, sir. There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is kapag kinancel yung booking. Sabi ko nga sa'yo, mag-antay na yung pasahero ng ilang minuto and then i-extend pa ng ilang minuto. And then later on, ika-cancel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga pupunta sa aking programa sa radyo na ganun reklamo. Cancel left and right kayo. Ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all of a sudden, ipapakancel rin lang. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Pag ganito po yung kaso, at syempre po pag nare-report or na-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang stars. For example, dito po nagkakaroon ng kaukulang investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titignan yung reasons for cancellation. Minsan po, iba-iba po siya eh. But ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma-actionan po namin agad. Kapag nakita po na walang substantial reason to cancel mula po sa driver, kami rin po ay nagno-notify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible, hindi po i-cancela. Okay. Before we go on further, I would like to acknowledge the presence of Senator
Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, thank you for coming. Sir, sabi ko nga kanina, and I would like to repeat it again, wala tayong problema doon sa pag-waiting time, ano? Sabi mo, binibigyan ng stars kapag na-cancel. Yung problema kasi natin, yung pinag-antay mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga nagka-cancel ng driver left and right. And then pag sinumbong sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So how do you monitor that? Paano mo ninyo masiguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng serbisyo kayo sa mga suki? Salamat po, Senator. No? Dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So halimbawa po, may napansin tayo na hindi kaaya-aya, serbisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na-evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, magkakaroon po kapag nireport siya ng isang parang trip ticket or doon po ina-assess no, sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, maganda po yung pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation at marami po siyang reasons. But nakikita Ano din, po yung mga reasons na sabi niyo? minsan po yun, masyado pong malayo, minsan Then po, kung masyadong malayo, di huwag tanggapin. yun nga. Hindi, you're listening but you're not hearing me. Yes. Tinanggap, pinag-antay. Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't ganon? Senator, yung... No, sagutin mo. Yes, sir. Pag kayo nag-cancel, star siya. Sabi mo, cancel suspension pag 3 times in a row. O ba't gano'n? Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag ganun po, yung kabaliktaran naman po ay may kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. So dapat, alisin mo na yung pagmumulta ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer mag-cancel. It should go both ways. Hindi yung one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong Grab at kita kayo ng kita. Taga kayong taga. Samantalang pag yung pasahero, mumulta ng 50 pesos. Yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan. It's not fair. Yung cancellation fee po, Mr. Senator, ito po ay alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Na maaari pong... Mag-charge ng 50 pesos? Kapag may cancellation fee po kasi tayong tinatawag. Nasaan LTFRB dito? Mr. Chair, may I be recognized? Okay, Attorney Chop I'd Filagwati, like to, Chairperson ng LTFRB. Make a correction. If and when a passenger gets cancelled and a appropriate complaint or we were notified, the sanction there is on the first offense is a penalty of 5,000 pesos. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destinasyon, if a complaint is filed, and we have cases of this, we sanction the driver with a 5,000 pesos penalty. Meron po bang na-sanction? Meron na po kaming mga na-sanction. Bagamat kokonti lang po dahil kokonting nagpapaabot sa LTFRB. We have to be informed first. Pag na-inform naman kami, may sanction po kaagad yon after a show cause. Okay, this is what I want you to do sa Grab. Maglagay kayo dun sa inyong app ng notice na kapag nag-cancel ang driver na meron palang regulation sa LTFRB na sila mamulta ng 5,000 to let the passengers know and then kung ano yung kanilang rights at the same time para mag-ingat din itong mga driver na hindi sila basta-basta pawara-wara, cancel dito, cancel doon. At their convenience, puro at their convenience, hindi convenient ng pasahero. Eh di wag na kayo mag-Grab kung ang gusto niya hayahay, kung gusto niya magpa
hanap-hanap lang ng pasahero na gusto nyo. Yes, Mr. Chair, we will emphasize this po in the app. Okay. Pag PWD and student, senior citizen na may discount, napakahirap mag-book. Alam niyo po yan. Kaya ang ginagawa ng ibang tao, dalawang cellphone nila. Kunyari, student, meron siya sa kaliwang cellphone niya, bubuk siya na student. Sa kabilang cellphone niya, bubuk siya na siya student. More often than not, doon sa hindi student ang tumatanggap. Pag student, palagi decline, no available driver. Pag PWD, no available driver. Ba't pa tayo mayroong batas para magbigyan ng discount na pinairal ng LTFRB kung hindi yung sinusunod o sinasadya nyo hindi sunodin? Salamat po, Mr. Chair. No? Hindi po nakikita ito agad-agad ng driver kapag meron pong discount. No? No? Kasi yung gumagamit ng apps, pag nag-register siya, sasabihin mo doon kung ikaw ay PWD at saka Opo. pag nag-accept, di ba? Nakalagay naman doon kung ikaw ay PWD o student ka o senior citizen ka, ano estado mo? Pero Then syempre, pag nakita na PWD to, tinatanggihan. Kaya ang kadalasan, mga PWD, hindi na nagsasabi na PWD sila kasi pag mag-PWD sila, mamuti ang mata sa kaantay. Kaya sinasabi ko iba, dalawang cellphone ang gamit-gamit para kung sino magtanggap. Pag tinanggap na yung sa PWD na yung nag-book, salamat. Pag hindi, kadalasan doon sa phone na hindi siya registered as PWD. Ba't ganun, sir? salamat po, Mr. Chair. No? Yung pag-register po as PWD student or yung as a senior citizen po, ito po ay para ma-facilitate ng mas mabilis yung pag-apply ng discounts. Kaya nga po kapag na-email po, napakita yung valid ID, automatic na po, hindi na po nila kailangan pindutin pa na ako ay, at sabihin na sila po ay... Pero alam ng driver yon na yung nagpapabook sa kanila ay PWD. Alam ng driver yun, nagpabook sa kanila ay student. Yun niloloko mo ako Pinaikot-ikot mo pa ako Yun So bakit? Yun ang tanong ka, bakit? Pag estudyante, kadalasan tinatanggihan. Pag senior citizen, tinatanggihan. Dapat hindi gano'n. Namimili kayo. LTFRB, sir. LTFRB, excuse me. Yes, sir. Mamaya ka na magpag-usap, okay? No, sir. I was trying to confer with him on the rights of the PWD. Based on our platform, if the chair may allow me, Yes, sir. there is a application there that requires them to push on it, indicating na sila either pregnant or senior citizen. And there should be an automatic 20% discount doon sa fare. And in that 20%, it is the TNC that shoulders the 20%, Mr. Chair. Yun nga po, sir. Ang point ko nga, yung bang pag nagdeklara yung isang pasahero na registered as PWD sa apps ng Grab o as senior citizen or student na supposed to be may 20% discount, bihirang makatanggap ng booking. Bihira. Yun yung problema na yun yung mga complaints na natatanggap ko. So kaya nga, ulitin ko kung di ata kayo nakikinig, pati kay LTFRB, ginagawa ng iba, dalawang cellphone nila. Yung isa as, kunyari, as PWD, yung isa as non-PWD. More often than not, tablado itong sa PWD na registered sa apps ng Grab. Pero itong hindi PWD, ang bilis ng tanggap. So very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? Driver o Grab? Dapat Grab. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. Based on the existing policy, it should be the TNC, meaning to say it's Grab or any other existing TNC ang mag-absorb ng 20%. It should never be the driver. Okay, meron ba tayo driver dito ng Grab? Do we have one? Okay, Mr. Mopas, Chairman TNVS with the Philippines. Now, sino nag-absorb ng 20% discount para sa student or sa senior citizen or sa PWD? Kayo, driver, or yung Grab? Thank you, Mr. Chair. For the past how many years po, ang TNC po ang nag-shoulder po ng 20% para sa PWD
sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun. Ang nagsushoulder po ang mga drivers na po ngayon ng Oh, TNS. kailan lang po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020 Sino po. pong pumirma doon sa memorandum na ang magsushoulder na Actually po, ang ay kayo instead sa... pinalabas po ito, sinabi po ito sa aming comms, Sino nagpalabas po? ang Grab po. Sa Grab po kami, ang unang nag-com po sa amin dahil ang dominant po kasing TNC ngayon is sa Grab. Okay. Pero nung umpisa pa po nito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga ibang TNC natin, ang Grab po ang dominant na Okay. ride-hailing po. Okay, so dati sabi niyo for so many years, how many years na ang nag-shoulder ay yung Grab. Ngayon, TNC. Ngayon, kayo pinag-shoulder na sa kayo mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your 6 Honor. months ago lang. Yes, Your Okay. Honor. Grab, anong nangyari, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Mr. Chair, yung polisiya po ng pagbayad po nung itong mga pag-shoulder nung discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya, 6 months ago lang. Opo, kaya nga po, in-extend po natin hanggat kaya. At ngayon po, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nag-shoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas ang driver po. So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya Alin sunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. sa PWD law po. Hold on, Mr. Chair. Ano po namin. While he's looking at it, LTFRB, can you... Mr. Chair, may I be recognized? Ayan, We tell have me. an existing memorandum circular issued by the LTFRB, and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandyan na yung memorandum circular na yun. So hindi sila sumunod doon sa franchise agreement. I would assume, So sir. anong multas dapat dito? So yan, nakita mo na face to face. Naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver, and we will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. See, tigas ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at kapag napatunayan na talagang ganun nga ang patakaran, so pwede sila masuspend yung kanilang franchise. Yes, Mr. Chair. In fact, in today's hearing, upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po, if that can be reduced into writing, pwede na ho naming aksyonan kaagad, and we will conduct the hearing by next week. Mr. Mopas, no, ang dami na kumandami. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Diba? Samantalang kung ang mag-absorb kay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero, bawas sa kita ko to. 30% na nga binabawas sa akin, another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi ka itong mga driver. Although hindi dapat, pero nandun yung magkakaroon sila ng opportunity or idea na magtanggi sila. Kasi nga, in the past 6 months, nag-sway kayo away doon sa sa franchise agreement. O yan, masususpindi kayo ng di oras nito. Matutuwa yung mga karibal nyo rito. Although lang kakilala sa mga karibal nyo. But anyway, mabilis lang. Ba't nawala yung Uber? I'm just curious. Kasi dati hindi pa ako senador noon.